Hello po sa inyo mga kalingap. So for today's vlog po, reaction video po tayo sa latest part ng EDSI mga kalingap, which is yung part 72 mga kalingap. So bakit ba naging ganun ang resulta guys ng part 72? Marami pong mga hinaing, maraming nagkaroon ng bashers guys, nagsilitaw na naman po ulit ang mga liquid guys, yan, mga gas, mga utot nga mga utot guys, hindi sila naging solid guys ulit, yan, dahil po dyan kailangan na naman po i-filterize ang supporters po ng Kalingap, and specifically po sa EDSI mga Kalingap, sa mga supporters po ng EDSI. Bakit po naging gano'n mga Kalingap? Ang ganda ng mensahe ni Biancy sa lahat ng nandun, yan, kila Kuya Bal, kila Ate Edna, kila Kalingap Prab. Diba? Sobrang ganda po, nakaka-touch, memorable, napaka-inspiring guys ng kanyang message. Naluha pa nga siya din. Pero bakit may message daw na nakaligtaan mga Kalingap? Napanood nyo na po ba yung mga Kalingap? This is the clip. Yan po mga Kalingap. Ito yung clip kung saan sinabi po ni Biancy yung gusto niyang sabihin kay Kuya Edo. Ba't ba hindi niya nasabi yung kanyang gustong sabihin? Pero guys, wag po kayong maligaw or wag po kayong malungkot, kasi po ako magte-testify ako na talagang kahit hindi on cam guys ang message, may off cam message na po agad si Biancy kay Kalingap Edo during pag-makeup sa Elegance mga Kalingap. So yung palang na oras nila doon, ang daming oras guys na pwedeng mas sabihin natin na ang dami nila conversation which is private. Ayaw po kanila kasing masyadong publicize or masyadong naipapakita ang kanilang mga gawain or mga sweet moments publicly. Yan, sa public case. Mas gusto nila ang kanilang relationship ay private lang. Kahit naman po sinong love team mga Kalingap, mas gusto nilang private lang. Kasi mas nasusulit nila, mas nakikita yung sweetness, yung love, di ba? Doon po nakikita talaga yung pinaka-legit, yung 100% po na lambingan, sweetness, and love mga Kalingap. So, yan, bago tayo nagbigay ng ating reaction, ito muna guys. Panoorin niyo po ang clip na ito. Tayo, siyempre, sa lahat, lalo na kay Kuya Bal. Yes, yan po. Uy, ito pala si Biancy. Uy, sige, muna kayo dyan. Congrats. Sorry ah. Congrats. May kasalanan ako sa'yo. What? Saan ang kasalanan? Sus. Halata ako nga, parang nagtatampo ka na dyan eh. Saan ako magtatampo? Parang hindi mo na ako kanina pinapansin. Siyempre, madami kang bisita. Uy. Mas priority yun. Hindi ko naman bahay to eh. Highlight ka dapat, hindi ako. Sorry, kasi yun, hindi kita kanina nabanggit. Hindi ko naman talaga intention na, na hindi ka banggitin. Sadyang, sinadya ako talaga kasi na, hindi ka na muna nindot kasi gusto ko yung tayong dalawa lang. Special na, pag-message sa'yo. Tsaka, nakita ko din naman kanina na, gutom na din yung mga tao, kaya dun ko muna sinarado yung, yung pagbigay ko ng, mga message, pagpasalamat ko sa mga sponsor. Ano ba? Huwag mo nga isipin yun. Hindi ko nga na yun. Hindi ko napansin yun. Huwag ka mag-alala. Bakit nararamdaman ko? Parang nagtatampo ka. Ganito lang talaga ako dati na to, no? Hindi. Saka, okasyon mo to, dito sa akin. Dapat ikaw ang mas ma-highlight dito, hindi ako. Alam ko naman pag nagtatampo ka, tsaka hindi. Huwag mong isipin yun. Tapos na yun. Hindi naman. Maliit na bagay yun. Hindi naman ako nagtatampo sa'yo ng matagal kung totoo man. Saka wala naman dapat ikatampo. Sanay naman ako sa iyo.
Pero yun ano, ayun ko na sasabihin. Thank you kasi lagi kang nandyan. Pag may problema ko. Tapos nung yung malayo pa yung bahay namin, lagi mo akong inahatid sundo. Tsaka kahit busy ka, talagang pumupunta ka. Salamat. Hindi rin. Pambira ka. Siya baga. Thank you. Kasi nandiyan ka lagi. Sinusuportahan mo ako. Tapos pinapalakas mo pa yung loob ko. Gusto ko talaga kasi private message sa'yo yun. Tayo lang ba? Okay lang yan. Kaya sana huwag mo masamain yung kanina na hindi kita binanggit kanina. Sige lang. Sa harap ng mga ninong natin. Charot. Uy. Ano ba yan? Hindi pa yung galit? Ano ba? Sorry na kasi. Okay na kasi mag-aalit. Joke lang. Pinapatawa lang kita. Sige lang. Sorry na. Hindi naman ako magagalit sa'yo ng matagal. Hindi naman kita kayang tiisin. Talaga ba? Gusto ako magpasalamat. Gusto ko yun. Kahit ano namang... Di ba sabi ko? Sa lahat ng ano mo, nandyan lang ako. Saka... gusto marinig eh. Sana gusto ko marinig. Ano gusto mo marinig? Wala. Thank you. Oh, I love you. Ano? Wala namang kaano-ano yun. Di ba sinabi ko naman nung nakarang vlog? Makakalimutin ako eh. Sige na. Balik na tayo dun sa party at baka hinahanap ko na dun. Baka kung ano pang isipin nun. Pero hindi ka na talaga galit? Hindi tayo alis dito hanggang galit ka pa. Sige na. Hindi na talaga? Sure? Sure na sure. Sige, Okay tara na na. ulit. Tara na. I love you. Yun, mga kalingap, nakita niyo na po, di ba? Napanood niyo na po kung gaano po ka-sweet ni wifey kay Habi. Di ba? Sobrang sweet, guys. Yung tipong pagsusuyo niya. Hindi ko akalain na ganin yung suyo effects ni Biancy kay Papa Eds. Yung tipong nagtatampo daw kesyo ganito kasi hindi daw nakapag-message si Biancy kay Kalingap Edu. Pero hindi. Parang iba to, guys. Ibang level to. Ibang level to ng pagsuyo. Yung tipong napaka-intimate. Yung yung skin to skin. Kasi ang dikit kasi nilang masyado, guys. Dikitan ang kanilang mga balat, guys, sa paglalambing at pagsusuyo kay Kalingap Edu, which is hindi naman po siguro nagtatampo si Kalingap Edu. Hindi naman yung big deal kasi yun nga sabi nga ni Kalingap Edu na siya ang pinaka-highlight doon sa event na yun. Kailangan siya yung maglingning, siya yung bida, siya yung reyna, siya yung princess. Yan. Siya dapat, guys, ang makita at mapahalagahan sa event din kasi yun ay ribbon cutting po ng bahay po ni Biancy, diba? Ang daming struggles na nangyari, yun, pag-init, pag-ulan, anong problema, diba? Hanggang sa mabuo ang pinakamagandang resulta ng bahay po ni Biancy. So yun, guys, bakit ba naging gano'n na maraming basyo? Dahil ba sa yung nagkaroon ng public message? Alam nyo, guys, alam nyo po, dapat po kapag mga ganyan, kanya-kanya po kasi tayong nararamdaman emotions. What if kung sabihin yung public tapos ang daming nakaligtaan na message kasi hindi siya prepare si Biancy? Kasi nasa isip niya, sasabihin niya yung message niya kay Kalingap Edu privately, yung tipong sila lang, pag nag-vlog sila lang, kung guys, or sila lang talagang dalawa na walang cam. Yun po, guys, at
Yun po yung gusto mangyari ni Bensi, which is dapat po natin unawain. Kasi dapat po hindi natin siya na-control sa mga gusto niya pong gawin. Kasi kung dun siya mas comfortable, kung dun niya madideliver yung message niya na mas maayos, mas malinaw, with feelings, di ba? And with touchy feelings, ay grabe. Yung touchy feelings yung tipong malambing, yung humahawak sa braso, di ba? Nakita nyo guys, witness nyo kung gaano naghahawak si Biancy sa braso ni Papa Eds. Grabe, napaka-sweet. Grabe po yun. Hindi ko po akalain na ganun talaga siya ka-sweet magsuyo. Nakakatuwa dahil ganong edad guys, may ganong effects na paglambing at pagsuyo. Kahit hindi naman nagtatampo talaga si Papa Eds, di ba? That time. Pero grabe po. Grabe yung impact talaga ng pagsuyo. Pero yun ba sa mga bashers po yun. Dapat pong unawaan niyo po yung kagustuhan po ni Biancy sa pag-deliver ng message niya. Which is gusto niya po yung ganun. Mas comfortable siya sa ganun. Diba? Iba kasi yung pag-deliver kapag sila lang dalawa. Baka nandun yung pinaka-love, diba? Na hindi po natin nakikita off-cam. Ng on-cam I mean. Diba? Sa off-cam natin makikita talaga ang pinaka-legit na bulong, pinaka-legit na kung ano ba talaga sila, mga kami. So yun nga, kung kayo po ay true or legit or solid po supporters ng EDC, hindi niyo po magagawang i-bash si Biancy. Kundi, talagang support niyo po siya kung ano po yung gusto niyong gawin sa kanilang tambalan, di ba? Sa kanilang pagsasamahan. Kasi ito po yung nakikita natin sa hindi natin nakikita. Saka dumaan din po ako sa time na ganyan, yung tipong nahiya pa at first place. Kasi first time po niya. So, mahiya po talaga siya kasi first time niya si Papa Eds na maging karelasyon. Karelasyon ba guys? Comment po kayo kung naniniwala po kayo sa magkarelasyon na po yung dalawa. Comment po kayo dyan ng Green Heart and kung totoo ba ang kanilang relasyon. Nilang dalawa mga kalingap. So, ayun. Andin ako sa point na ganun kasi na talagang nahiya ako at first place. Kasi kailangan mong magpasalamat din sa public. Ang daming tao. So, parang nakakahiya, nakaka-overwhelm. Tsaka, yun nga yung sinabi kong example na pwede ka ma-stutter, makulang yung message. Kasi yung message po ni Biancy, handa po siya din, handa po talaga siya. Yung message niya. Talagang, depende na talaga sa tao kung paano yung i-deliver. So, wag po natin i-judge si Biancy sa kanyang gustong mangyari guys. In base, maunawaan po natin siya. Mga kalingap. Saka naman, maganda naman yung flow ng kanilang vlog, yung kanilang pagsasamahan. For sure, nasabi na yun ni Biancy yung kanyang gustong sabihin. Siyempre, alam naman natin na mahal naman nilang isa't isa mga kanila. And siyempre yun, maraming salamat po sa inyo, sa mga nakaabot po sa duration na to ng aking vlog mga kalingap. Thank you po sa hindi pag-skip ng ads at pag-share, thank you po. Sa pag-subscribe po mga kalingap, thank you po. And syempre po, get well soon kay Papa Eds. Ano kayang resulta ng kanyang x-ray? Sana po ay malinis ang kanyang resulta ng x-ray. Makikita po mamaya-maya guys. And babalitaan ko po kayo guys kung ano po ba yung result, kung ano ba yung diagnosis sa kanya. Kung meron man diagnosis sa kanya, magkakaroon tayo ng reaction about sa kanyang sakit kung meron. Sana, and we must pray po na sana talaga ay hindi po malala. Tipong kayang-kayang pagalingin sa bahay na kanila. Hindi na maging confinement or ma-confine sa hospital. So let's pray for him for the first recovery na mag-gain ulit yung kanyang kalakasan. So mga kanina, thank you po so much sa inyo and God bless po everyone.